Nabulaga ang mga estudyante at magulang ng isang pampublikong paaralan matapos na hindi ito makipag-ugnayan sa mga aktibidad ng dapat sanay camping na nauwi sa recruitment. Una sa balita, si Charmaine Abong. Reklamo ng mga magulang at estudyante ang punong guro ng isang pampublikong paaralan sa Cubao, Quezon City. Matapos kasi ang isinagawang Boy Scout backyard camping sa paaralan, ilang mag-aaral na lalaki mula grade 7 hanggang grade 12 ang nagreklamo sa mga pisikal na aktibidad nito tulad ng paglalakad ng nakaluhod habang naka-blindfold. Sa kwento ng grade 12 student na ito, hindi daw nila alam na Boy Scout recruitment ang naturang camping. Hindi rin daw sinabi na gagawin nila ang paggapang at paglalakad ng nakaluhod sa meeting bago ang 3 araw na camping nitong Biyernes hanggang Linggo. Dagdag pa niya na pilitan lang din daw ang mga estudyante na sumama dahil sagrado. Hindi po Boy Scout. Merong mga Boy Scout dyan which is kasama dun sa camping na yun para mag-assist sa amin, tumulong. Sa meeting, nung bago magsimula yung camping sa ABR, sinabi dun lahat maliban lang dun sa yung ipapagawa sa amin na gumapang kami. Hindi namin alam na recruitment pala yung 50 pesos na yun. Pero hindi namin gusto mag-Boy Scout eh. Hindi ko lang po sure sa iba kung gusto nila mag-Boy Scout. Sa amin kasi ang inano namin dyan, camping kasi sa PE namin ang subject yan kasi graded daw. Tapos pag hindi daw sumama doon, parang wala daw grades na ibibigay. Siyempre sumama kami kasi gusto namin ng grades. Matapos daw nila gawin ang naturang aktibidad, sinubukan nilang umuwi pero pinigilan ng paaralan. Pagkatapos na po nung nangyari nung lumod kami nakadapa kami, gagapang kami ng nakaluhod, bumaba kami sa gate dito, hindi kami pinapalabas. Hindi lang naman po ako nagreklamo nang dahil doon madaming mga estudyante. Nagsi-chat yung mga estudyante sa magulang nila, nagagalit na yung magulang kasi ganun nga daw yung ginagawa, kinakalampag na yung mga gate. Ayon sa magulang ng nagreklamong estudyante, nakakabahala daw ang ganitong sitwasyon dahil hindi nila alam ang ipinagagawa sa kanilang anak. Siyempre sa magulang, mag-aalala ka. Hindi mo lang kung ano nangyari doon sa mga kasi nag-ano sila kumbaga umatras sila. Ibig sabihin, nahihirapan yung bata. So, hindi lang yun. Dapat bigyan nila ng yung principal, bigyan nilang karapatan magpaliwanag o mag-testify yung mga ibang estudyante. Huwag nilang pag-iinitan yung isa lang. Kasi nga, nag-post yung anak ko, hindi naman natin hawak yung yan. Pero kung alam ko yun, magpo-post siya, pipigilan ko. Panawagan ko lang doon sa principal na magkaroon ng usapin kasama yung mga leader dyan sa camping na yan. Advisor at yung mga principal. Payagan naman nila magsalita yung mga iba para matestify itong nangyaring to. Bukod dito, inirereklamo rin ng ilang magulang ang hindi pagkakaroon ng graduation ball at JS prom ng paaralan, maging ang kawalan ng koordinasyon nito sa magulang para sa mga aktibidad tulad ng graduation ng kanilang anak. Wala kasi kaming concrete na response from the principal kung ano po ang talagang gagawin, especially our kids are senior highs, graduating from senior high. So, eto nga, nandito yung aming mga parents to really find out kung ano talaga ang magiging sitwasyon, kung meron bang programa para sa graduation right ng aming mga anak. Sabi ng mga officers namin, merong nag-represent in behalf of her, diba? Mayroon na nag-represent. Pero, mas maganda naman yata na the principal herself will appear. There's nothing to be, diba? Sana hand in hand. We work hand in hand. Pero paglilinaw ng punong guro na si Dr. Arellana Arboleda, hindi raw pinalakad ng nakaluhod ang mga estudyante at parte daw ng programa ang naturang aktibidad. Una, yung walang permit. No, that's not correct. Kasi lahat ng Boy Scout ay may permit. Ay, hindi naman po namin sila pinapaluhod, na pinalakad ng paluhod. Siguro wala silang mahawakan o siguro the others opted to make luhod. And the others naman, actually yung iba na pagapang-pangak. Siguro lang ang batang ito ay hindi nakakaintindi o hindi inintindi talaga yung processing ng aming mga mentors. Wala po. Ganun talaga ang sasabihin niya. Binigyang diin din ni Arboleda na sinusunod nila ang ipinatutupad ng Department of Education na no collection policy sa lahat ng pampublikong paaralan
kung kaya't walang magaganap na aktibidad na nangangailangan ng pangongolekta ng pera sa mga magulang at estudyante. No collection policy, lalabas na po yan. Ibig sabihin, wala po talagang mangongolekta sa loob ng paaralan. Di ko alam kung bakit ang mga magulang, gusto nila akong sumuway. Kasi pangalawang magulang kami rito sa paaralan. Wala naman kami hinahangat kundi yung maganda para sa kanilang mga anak. At kasi ang gusto nila, gagastos sila ng gagastos. Ay sabi naman ng mga ibang magulang, ayaw namin kasi tapos kami, ito pinipilit po ng paaralan na i-avail. Sinabi rin ng paaralan na patuloy nilang ginagawa ang kanilang tungkulin bilang pangalawang tahanan ng mga estudyante. Nangako rin nito na patuloy na makikipag-ugnayan sa lahat ng mga magulang para sa kanilang mga school activities. Ako si Charmaine Abong, walang